Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, Punto Diretso tayo. Dito sa sinabi ni dating Senador Sonny Trillanes na naghahanda na sila ngayon pa lang para sa posibleng pambato ng oposisyon sa 2028. Ayon kay dating Senador Sonny Trillanes, ayaw na nilang maulit yung nangyari noong 2022. Kasi noong 2022 nga, ang naging pambato ng oposisyon si dating Vice President Leni Robredo. Pero ayon kay dating Senador Sonny Trillanes, matagal niya namang sinabi na yon, na ang isa sa mga naging dahilan ng pagkatalo ni dating Vice President Leni Robredo ay ang matagal nito na bago nagdesisyon na tatakbo itong presidente. Maalala natin na si Leni Robredo ay nagdesisyon tatakbong presidente nung October 2021. Heto mga kabunyog, balikan natin itong nakaraan pang tagpo na kung saan inanunsyo ni dating Vice President Leni Robredo ang pagtakbo niya sa pagka-presidente noon. Angela, bandang alas 3:30 ng hapon nang dumating dito sa Harbor Garden Tent sa Sofitel, Pasay City, si Vice President Leni Robredo para maghain ng kanyang kandidatura ilang oras matapos nang i-anunsyo ang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2022 election. Buong-buo ang loob ko ngayon. Kailangan nating palayain ang sarili mula sa kasalukuyang sitwasyon. Lalaban ako. Lalaban tayo. Inihahain ko ang aking sarili bilang kandidato sa pagkapangulo sa halalan ng 2022. Nakita na nating lahat ang pagsisinungaling at panggigipit na kayang gawin ng iba para maabot ang mga layunin nila. Nasa kanila ang pera, makinarya, isang buong estrukturang kayang magpalaganap ng anumang kwentong gusto nilang palabasin. Kung parehong uri ng pamamahala at pareho ang pagkatao ng mga magwawagi sa araw ng halalan, wala tayong aasahang pagbabago. Yan mga kabunyog, na panood po natin itong nakaraan pang balita. Anyway, balikan po natin si Attorney Enzo Recto. 2022 yung elections, May, October 2021, masyadong kapos na sa paghahanda. Kaya marami naman talagang nagsasabi sa oposisyon na hindi maagang nakapaghanda si Leni Robredo sa laban nito noong 2022. Dahil yung kanyang makinarya huli na ng maitayo dahil sa huling pagdidesisyon na October 2021 na. Nung panahon na lang ng filing ng kandidatura, nagdesisyon si dating Vice President Leni Robredo. Mahabang panahon itong niligawan ng iba't ibang grupo. Mahabang panahon din na nag-isip muna si dating Vice President Leni Robredo bago finally nagdesisyon. Kaya ayon kay dating Senador Sonny Trillanes, sa 2028 dapat, kahit malayo pa, kailangan maghanda na. At siya mismo, ayon kay dating Senador Sonny Trillanes, involved siya. At magiging involved siya sa mga pag-uusap para sa paghahanda kung sino ang pwedeng gawing pambato sa pagka-presidente at vice-presidente ng tunay na oposisyon sa 2028. Ayon kay dating Senador Sonny Trillanes, siya mismo ay magiging involved, aktibong involved sa paghahanap ng posibleng tumakbo at paghahanda para sa posibleng maging pambato ng tunay na oposisyon. Hindi pinalad si dating Senador Sonny Trillanes na manalong mayor ng Caloocan. Yung kanyang Magdalo party list din, hindi rin nanalo.
So may may sapat na panahon na may free time, kumbaga, si dating Senador Sonny Trillanes. Pero tama naman yung sinasabi niya. Kailangan talaga maghanda ang tunay na oposisyon. Mayroon na ngang napipisil si dating Senador Sonny Trillanes, pinangalanan niya na eh. Sabi niya, kung siya mayroon na siyang naiisip, si Senadora Risa Hontiveros. 28, for sure I will be participating doon sa preparations para sa presidential candidate of our choice. No? Kasi napaka-importante ito para sa ating bayan, kaya kailangan makilahok tayo. Simula pa lang para siguradong handang-handa pagdating ng panahon. Ngayon kung sino yung presidential candidate na yon, sa ngayon sinusuri pa. At pero ang personal preference ko ay si Senator Risa Hontiveros. Kumbaga, sa kanya, pwede si Senadora Risa Hontiveros na panlaban sa 2028. Pero sabi niya, mahaba pa naman, mapag-uusapan pa at mapaghahandaan pa. Pero kumbaga ang napipisil niya, si Risa Hontiveros. Pero tulad din ng sinabi niya, pag-uusapan pa naman yan. Mahaba pa. Ang importante, malayo pa yung 2028, maaga nang makapaghanda. Ano sa tingin nyo mga kabunyog, mga kababayan? Ano sa tingin nyo? Okay po? Okay. So magandang araw po sa inyong lahat, mga kabunyog. Basta po tayo. Asahan po ninyo si Atty. Ricky Tumutorgo, si Atty. Enzo Recto. Tayo po. Kung anong totoo, yan ang sasabihin natin. Kung anong tama at para sa bayan, yan ang ating ipaglalaban. Kung ano ang mali at tiwali, yan ang ating lalabanan. Okay? Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.